Walang mangyayaring dayaan. Ito ang iginiit ng Commission on Elections kaugnay ng pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa 2025 midterm elections. Kasunod niyan, nilinaw ng COMELEC na nananatili pa rin kandidato sa pagkakaalkalde ng Davao City si dating Pangulong Duterte kahit na nasa The Hague, Netherlands na ito. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Diretsa ang sinagot ng Commission on Elections ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na pinag-iingat ang mga Pilipino sa posibleng dayaan ngayong panahon ng halalan. Ayon mismo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sinisiguro niya sa Vice Presidente at sa taong bayan na walang dayaan na mangyayari sa eleksyon. Ginagarantiya po natin sa lahat na hindi po mangyayari yung dayaan na maaari nasa isip ng kung sino o nung iilan. Ginagarantiya po na yung komisyon. Magiging transparent ang ating halalan upang mapataas natin ang integridad ng ating pong halalan. Git pa nga ng COMELEC, bago na ang makina na gagamitin ngayon at kung sino man ang lumabas ditong panalo base sa election returns ay ito ang kanilang ipoproklama. Naunawaan po natin ang statement ng ating butihing Vice President pero ang garantiya po ng inyong komisyon sa pamamagitan po ng inyong chairman ay walang dayaan na mangyayari sa halalan at yan po'y mapapatunayan namin sa pamamagitan ng paggamit namin ng makabagong teknolohiya pero open and transparent. Kilalanin ang mapoproklama bilang mga tamang dapat na proklama dito sa halalan po na ito. Samantala, nilinaw naman ng COMELEC na kahit inaresto at dinala sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang kaso niya sa International Criminal Court, mananatili pa rin siyang kandidato sa pagka-mayor sa Davao City at hindi aalisin ang pangalan niya sa balota. As far as the COMELEC is concerned, siya pa rin hanggang sa kasalukuyan ay kandidato. Ang pangalan niya nasa balota at maiboboto ng mga kababayan natin. Ang ating po kasing batas nagsasabi kinakailangan mayroong final judgment of conviction. At hindi natin pa masasabi sa kasalukuyan kung yung conviction na binabanggit ay conviction dito o dapat ay conviction kahit sa abroad. Kung sakali naman anyang manalo si Duterte kahit nasa ibang bansa, wala silang magagawa kundi iproklama pa rin ito. Pero kung may maghahain sa kanilang opisina ng disqualification case laban sa dating presidente, sa ngayon, handa nila itong tanggapin at pag-aralan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.